Hello po again, mga kababayan. Bago ako magpahinga, ito munang pahabol, last video for today. Pag-usapan po natin tungkol kay itong si Philip Salvador na, Diyos ko po, my goodness. Ay, alam niyo mga kababayan, ang dami-dami na po nating mga artista na nandiyan sa Senado. At itong mga artista na ito puro inutil, no? Wala namang pakinabang. Sige lang ang hakot ng pera ng kabanang bayan. Wala naman tayo napapala sa kanila eh. Luging-lugi. Ngayon, bakit yung, kumbaga, kalat na po sa taong bayan ang disgusto or pagkakadismaya ng taong bayan dito sa mga artistang senador na ito. Tapos ito, mayroon na namang isa pa na gustong dumagdag doon sa mga walang saysay at walang kwenta, mga inutil, wala namang pakinabang. Na for sure, gusto lang makahakot ng pera. Kasi nga naman, di ba, wala naman itong pelikula na, laos to eh. Wala naman sanang problema kung isang artista, pero kung yung talagang may mga artista naman na pwede sana maging politiko din, pero mukhang walang balak. Meron ba? Wala akong maisip eh. So yun na nga po, ang dami-dami po nating mga senador sa kasalukuyan na wala tayong pakinabang. Luging-lugi po ang taong bayan. Biruin nyo, hundreds of millions ang nahahawakan o tinitake home. Pero ano ang kapalit? My goodness. Like yung dating, ang nag-umpisa kasi niyang pagkakandidato na artista si Erap eh. But actually, meron pa noong araw, hindi ko lang alam kung naging effective din ba siya, naging kapakipakinabang ba siya. Yung, was it Rogelio de la Rosa ba yun? Or, mga kaanuhan nun, nabasa ko somewhere. I don't know kung anong naging performance nun. Pero, this current panahon, si Erap ang nag-umpisa. Pero si Erap, nanggaling siya naging mayor ng San Juan, tapos senador, mayor ng Manila, naging presidente. Sa pagiging mayor siguro, okay naman. Pero nung naging senador na, sa 6 na taon niya, ano ba yung naipasa niyang batas? Isa. Isang batas, ang ibinayad ng taong bayan, ilang milyon. Tapos mula nun, nagsunura na. Si Bong Revilla, si Jinggoy, Lito Lapid. Now, speaking of Lito Lapid, dahil talaga, Lito Lapid, naging naman siya naging mayor ng Porac, naging gobernador ng Pampanga. Siguro sa local government, okay naman siguro siya. Mas simple kasi pag isang localized area lang. Mayor, kaya rin naman siguro niya yan. Mas simpler, kumbaga. Pero magsisenador ka, napanood ko yung interview ni Bernadette Sembrano dito kay Lito Lapid, doon sa kanyang White House sa Pampanga.
sobrang napakayaman pala ni Lito Lapid. Na kung kukumputin natin, hindi sa nagiging madumi ang isip ko, no? Pero dun sa nakita natin na grabing property niya, kung sa pag-aartista lang, hindi naman ganun ka mga blockbuster yung mga pelikula niya. Ako, sige, marumi ang isip ko. Hindi kaya dahil sa politika, kaya siya yumaman ng ganun? Grabe, sa bahay at bahay na lang. Actually, in fairness, maganda yung naging ginawa ni Lito Lapid sa kanyang pag-i-invest sa kanyang mga earnings. Kumbaga, doon sa kanyang kingdom, hindi na sila magugutom na buong angkan. Nandoon na lahat eh. May prutas, may palayan, may palaisdaan, napakalawak na lupa, 10 hectares yata eh. Hindi na sila magugutom, kumbaga, magkagera man, wag naman sana, no? Kung doon during the COVID, doon lang sila sa loob ng kanilang solar. Hindi sila magugutom doon for several years. Ngayon, yun lang po ang naging question sa akin nung mapanood ko yung interview na yon ni Bernadette Zambrano. Sobrang napakayaman ni Lito Lapid na parang mahirap paniwalaan na galing lang yun sa pelikula. Imagine, ilang termino siya naging mayor, ilang termino siyang naging governor, vice governor, tapos senador. My goodness, kaya napapadumi ang isip ko kasi, ano ba naman, naging gobernador ka na, naging mayor, naging gobernador, local government, na para sa'yo, kaya mo naman yun, okay na yun. Pero naghangad pa ng national position na wala ka namang skill para, wala kang talent para doon. Anong naipasa niyang batas? Yun yatang Eddie Garcia Bill, na siguro ko naman pinagtulong-tulungan yun ng mga artistang senador. Yun lang, para lang sa isang sektor. Paano kayo yumaman ng ganon kayaman, Lito Lapid? At nang tinanong ka ni Bernadette Zambrano kung tatakbo pa siya uli, sabi niya, dapat daw magre-retire na siya. Pero mayroon pa daw siyang isang termino pa, kaya ubusin na daw niya. Bakit mo gustong ubusin? Bakit gusto mo pang bumalik? Dahil ba sa mahahakot mong pera, Lito Lapid? Alam mong wala ka namang nagagawa dyan. Kaya kayo maman? Sorry marumi lang talaga isip ko. Ano? Sabihin nyo sa akin na inggit? Mariosep. Hindi yun sa inggit. Question mark. Napakalaking question mark. Na-experience mo na maging senador kung gusto mo lang naman magkaroon ng titulong senador. Ano ba naman yung gusto mo lang tikman maging senador? Sana naman nakontento ka na ng isang termino. Pero ang uubusin mo ang isa pang natitira mong termino, for what? Hindi mo maaalis na isipin ko na dahil makakahakot ka pa ng pera. Ito pong mga artistang senador na ito, napakakakapal ng mukha. Alam nila na wala naman silang nagagawa na itutulong. Alam nila na luging-lugi sa kanila ang taong bayan. Pero pabalik-balik. Bakit? Bakit pabalik-balik? Mayroon dyan yung walang hiya Nakasuhan na ng plunder. Bumalik pa. Ang kapal ng mukha, di ba? Kung ako yan, wala na akong mukhang ipapakita.
ganun na makahatak ang pera, no? Itong si Lito Lapid, dapat sana ibigay mo naman sa mga bago, sa mga iba. Ilang bilyones na ba ang nahakot mo? Hindi ka pa kontento, tatakbo ka pa talaga ng isa pa? Ang kakapal talaga ng mukha eh. Pwede ba? Huwag nyo kaming kukwentuhan na public service or pocket service. Yan lang ang nakikita kong dahilan kung bakit gusto mo pang bumalik ng isa pang termino bago ka mag-retire. Yun lang yun. Kinakapala ng husto ang mukha. Kahit alam niya na marami daw na sa kanya, namimintas, humiliate. Ano ba yung humiliate sa Tagalog? Masyado daw siyang minamaliit dahil hindi siya nakapag-aral. Hindi nakapag-aral? Bakit hindi ka nag-aral? Ano ginawa mo? Ba't di ka nag-aral? Dahil pinanganak kang mahirap? Maraming ipinanganak ng mahirap na nakapag-aral. Kami rin nga ganun eh. Hindi kami pinag-aral ang magulang namin. Dahil hindi kaya, nagsarili. Ikaw, Lito Lapid, huwag mong ikatwiran na hindi ka nakapag-aral dahil mahirap kayo. I will never accept a reason like that. Pera kailangan mo para makapag-aral? Nung artista ka na, kumikita ka na ng malaki, bakit hindi ka nag-aral? Maraming artista nag-aaral ng part-time. Yan sila Tony Gonzaga. Marami. Nagsi-self-study. Pero ang problema mo, kaya nga hindi mo pwedeng ikatwiran yung pagiging mahirap ninyo noon. Dahil nakabangon ka. Naging artista ka, naging sikat kang artista, kumita ka ng malaki. Even itong politiko ka na. Si Isko Moreno, mayor, nag-enroll pa sa Lasal. Bakit hindi ka nag-aral, Lito Lapid? Yung pala pinipintasan ka pala ng mga tao. Hinayaan mo na maliitin ka? O talagang bobo ka rin? Hindi ikatwiran yung mahirap ka. Matagal ka ng mayaman. Even up to now. Balik tayo kay, yung talagang itatapik ko ngayon, napasadahan ko tuloy itong si Philip Salvador. Isa pa tong bobo na dagdag na buwisit dyan sa Senado. Alam mo, Philip Salvador, huwag mong gawing bahay ampunan ng Senado dahil wala ka ng pelikula. Gagawin mo na lang na pangbangon sa buhay mo yung Senado. Alam ko, inimbitahan ka kasi nito mga kapareho mong artista na kapareho mong bobo. Itong si Robin Padillang gago na isa ring makapalang mukha. Galing-galingan. Sablay naman. Tapos ang yabang-yabang pumorma. At si Lito Lapid tahimik. Yung nga lang, tahimik na naghahakot ng pera. Ito, nagkukunwari na magaling Puro naman ang lumalabas sa bunganga, basura Itong si Robin Padilla. Nag-aya pa. Nang imbita pa ng kapareho niya. Tapos ngayon diyan po natin makikita kung ano ang rason, ano ang objective ni Digong. Dahil si Digong na nag-imbita dito, nag-endorso. Kita mo yung mga bit-bit ni Digong ng mga kandidato. Sino-sino mga yan? Puro mga walang utak. Basta, naghahakot lang kasi ito si Digong, mga kababayan. Naghahakot lang siya ng mga kakampi.
magtatanggol sa kanya sa mga kalokohan. Mga kababayan, itong sabi nga, lantad naman na si Digong ay isang drug lord. Hindi ba malayo na itong mga kabig niya, si Robin Padilla, itong si Philip Salvador, hindi kaya na-involve din sa drugs ang mga yan? Nagkikinabag sila ng drug money? Diyos ko po, mayroon na nga tayong Robin Padilla dyan, mayroong Bong Revilla, may Bongo na Bobo, tapos ito magdadagdag pa ng isang Philip Salvador. Diyos ko, ano nangyayari sa bansa? Mga buwisit kayo. Mga kababayan, sana naman tayong mga nakakaintindi, siguro ko naman ang problema kasi dito, na posibleng manalo itong si Philip Salvador, siyempre gagastusan niya ng China dahil kabigyan ni Duterte. At ang isang gagawin lang niya para manalo, gagawa lang yan ng pelikula na siya ay isang hero, mabait, tagapagtanggol ng tao. Pag malapit na, during the campaign, nang sa gano'n na maging recall siya ng tao. Kasi ngayon halos hindi na siya kilala Yan naman ang ginagawa ng mga artista Kapag magkakampanyahan, mag-i-eleksyon, gagawa lang ng pelikula na bida sila. Pero sana naman po mga kababayan, wag naman. Ewan lang Pag umandar na naman yan yan lang po isang delikado dyan. Kapag ito'y gumawa ng pelikulang napakaganda para sa paningin ng mga tao, pag malapit ng eleksyon, tapos may pondo pa from China, at ang mga kababayan nating bubutante na naman dyan, dahil bumalik sa alaala nila si Philip Salvador, hindi buboto na naman ang mga yan. Bubutante nga alam niyo mga kababayan, dapat sana mayroon tayong batas na, alam niyo, hindi naman sa pinagkakaitan natin sila ng karapatan. Pero mga kababayan, kung itong bibigay natin sa kanila ng karapatan dito sa mga bubutante, ay mapapahamak yung bansa natin. Paano mapapahamak? Ito nga, yung magpapapanalo sila ng mas nakakarami po kasi ang bubutante kaysa doon sa mga butante na may intellect. Tingnan mo ang pinagagawa ni Robin Padilla, nitong mga artista dyan, na humahakot ng pera. Milyon-milyon ang hinahakot pa uwi. Pero wala naman tayong nakukuhang pakinabang. At ang mga polisiya pa, yung pagiging pro-China, di pa pampahamak po yan sa buhay natin, sa bansa natin. Yun ang ibig ko sabihin na itong mga bobotante na ito, hindi dapat pinapaboto ang mga yan. Dahil hindi naman nila alam kung ano ba ang eleksyon, paano ba bakit tayo kumukuha, pumipili ng nag-i-elect ng mga opisyal? Ano ba dapat ang obligasyon, responsibilidad ng mga kandidato oras na sila ay nanalo? Kapag sila ay nakaposisyon na. Kagaya niyan, si Duterte, di ba'y pinahamak tayo? Gusto tayong ipamigay sa China? Sino ba nagpapanalo kay Duterte? At ngayon, kung tatakbo na naman yung mga anak niya, sino magpapanalo dyan? Mga bobotante. Yan ang ibig ko sabihin na dapat sana ang eleksyon, ang mamboboto ay pili. Yun lang na matatalino. Hindi natin sinasabi na ang matatalino lang ay yung mga nakapag-aral.
mayroon ding hindi nakapag-aral na marunong umintindi. Ibig ko sabihin, para maging ikaw ay maging qualified voter, kailangan kang dumaan sa isang exam. Doon natin titingnan kung siya ba ay qualified para pumili ng susunod na mga leader. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi natin pinagkakaitan yung ang inililigtas lang naman po natin dito ay ang ating kapakanan. Kung itong mga bobotante na ito ang maghahatid sa atin sa kapahamakan, bakit natin yan papayagan? Di ba? Kaso, kapag umisip ka ng isang batas para dyan, syempre natural, maraming kukontra. Politiko mismo ang kukontra. Kasi ito mga politiko na mga korap, yan ang gusto nila, yung mga bobotante. So paano natin kaya yan mababago? At itong pamamaraan ng eleksyon natin, na yung mga gustong kumandidato na walang pondo, walang pera, ay tatawagin nilang nuisance candidate. Pero kung, what if itong pobreng kandidato, kung ito ang may kakayanan at may pagmamahal sa bayan, bakit hindi yun? Tatawagin pa nating qualified candidate, yung mga gumagamit lang ng pera, kasikatan, kahit bobo. Naintindihan niyo ako mga kababayan? Diyos ko naman, siguro kailangang palitan na ang polisiya ng COMELEC. Porque walang pera ang isang kandidato, hindi sikat. Tatawagin nuisance candidate, tapos hindi natatanggapin yung application. At ang papayagan lang, hahayaan lang na makatakbo. Yung mga dati nang tumatakbo, na hanggang ngayon hindi naman maiahon ng bayan natin. Mga sikat lang, may pera lang, pero walang malasakit, walang kaisipan sa talagang totoong pag-unlad ng bansa. Mga sikat, mapera, nabobo, traidor. Yun ang ipinapayagan ng COMELEC. Marami akong alam na kumandidato noon na walang mga pera at hindi sikat. Ginawang nuisance candidate, hindi isinama sa balota. Tapos ito yung mga nandiyan, yung mga nandiyan ngayon. Ngayon sila yung mga nuisance government officials. Diyos ko. Kailan kaya tayo magiging matino ang nagigets niyo po ba mga kababayan ang ibig ko sabihin? Hindi tayo sa nagkakait ng karapatan ng isang mamamayan na makaboto. Ang pinupoint out ko po dito kasi, yung karapat-dapat, sana, ang maiupo sa posisyon. Yung mga karapat-dapat, may talino, may puso, karapat-dapat. Hindi yung kung sino-sino lang. Yun lang po mga kababayan. Kaya lagi ko pong sinasabi na mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Di ba? Peace.